Amaya, sa akin, ikaw ay isang maliwanag na buwan. At ang maliwanag na buwan ay hindi dinudungo pa ibaba, kundi tinitingala. Amaya! Hindi maaaring siya ang piliin ni Bagani at hindi ako. Bakit hindi na lang si Marikit ang ibigin mo? Iisa lamang ang laman ng aking puso. Si Amaya yon. Hindi ako magpapadala sa mga matatamis na salita ng anak ni Rahamang Gupan dahil mananatili siyang kaaway ko. Ikaw ay may tungkulin na ipagpatuloy ang ating salinlahi. At gagawin ko yung kung ipagkakaloob niya lang sa akin at ng kanyang bagong Panginoon, ang kamay ni Amaya. Kung hindi, wala na akong pagnanasa pang maghangad ng iba. Hindi ako makakapayag na makakaangat na naman ang isang uripon sa atin. Ako ang bahala kay Amaya. Tumakas si Amaya? At sinamantala niyang gawin yun nang lumabas muli ang ahas na nakita natin dito noong isang araw. Sa sandaling madakip siya, ibigay niyo sa kanya ang karampatang parusa sa ginawa niyang pagtakas. Saan ka patungo, ha? Tatakas ka, no? Kung kalayaan ang iyong hangad, matutulungan kita. Tutulungan mo ko? Kung ipapaubaya mo sa akin ang sarili mo. Hindi! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi! Marunong ka palang lumaban. Ngunit ang mga binukot na tulad mo ay hindi dapat marunong lumaban. Saan mo natutunan yan? Sa aking baba. Sa aking baba na pinaslang nyo! Huwag kang makalapit-lapit sa akin kung isasaktan kita. Huwag mo nga akong tinatakot, bae na naging uripon. Dahil kaharap mo ang isa sa pinakamagiting na mandirigmang tumao sa puod na ito. Kung matatalo mo ako, malaya kang makakaalis sa harapan ko. Ngunit kapag matalo ka, ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Kung ano man ang itinuro sa iyo ng iyong ama, walang laban sa kaalaman ko. Malinaw ang ating usapan, Oripon. Wag! Kapag matalo ka, magpapaangkin ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Amaya, Luman? sumama ka sa akin. May hatid kita sa iyong Panginoon. Hindi. Hindi ako maaaring bumalik doon dahil sinasaktan nila ako. Ano? Tumakas ka sa iyong Panginoon? Oo. Nakikiusap ako sa'yo. Dalhin mo ako kay Ahak. Kay Yoyo Awi. Kailangan ko sila makausap. Tayo na. Alam ko na ang ginawa mong pagsuway sa iyong baba, Bagani. Maging kayo ba yung nagagalit din sa akin, Iloy? Maaari ba akong magalit sa aking panganay na anak? Iloy. Natutuwa ako at hindi masama ang iyong loob sa akin. Salamat, Iloy. Salamat at nauunawaan niyo ang aking damdamin. Mahirap ipanganak sa katayuan ko. Kung saan hindi pala maaaring masunod ang nilalaman ng aking puso. Ano ba't naging isa akong tumao? O isang Ginoo? Kung ang nag-iisang nais ko, si Amaya, hindi pala maaaring maging akin. Bakit ah? Bakit? Kiniginaw ka ba? Ayos bang yakapin kita? Ha? Hindi. Shhh! Bakit? Tatakas tayo.
Ano tata? Kumaingat! Kumagising yan, ho! Kumingay, tatakas tayo. Halika na! Tatakos tayo? Hindi maaari yun. Natatakot ako eh. Natatakot ka? Diyan ka na. Aalis ako. Hindi. Nauunawaan kita. Ngunit ang aking tinig ay hindi sapat upang mapagbago ko ang isip ng iyong baba. At nag-aalala ko sa naging pasyon niya. Anong pa siya, Iloy? Ngayong gabi, mamimili ng iyong mapapangasawa ang iyong baba. Hindi ko alam kung sino pipiliin niya para sa'yo. Bakit wala pa ang mga uripong inutusan mo upang maghanap kay Amaya? Marahil ay pabalik na rin sila. Mag-antay na lamang tayo. Raha, Manggubat. Ano ang maipaglilingkod namin sa inyo, Raha? Ngunit bago niyo yan sagutin, halina muna kayo sa loob nang madulutan namin kayo ng bunga upang inyong manguya. Halina kayo. Hindi na kailangan. Dahil patay na si Bugna, nais ko sanang hingin ang iyong pahintulot, Lamitan. Pahintulot saan, Raha? Hangad kong ipagkasundo ang pagkiisang dibdib ng ating mga anak. Nais kong si Bai Marikit ang maging asawa ng aking anak na si Bagani. At handa akong ipagkaloob ang anumang bugay na inyong ituturing. Hindi ko ipagkakait ang hinihingi mong pahintulot, Raha. Ito'y isang napakagandang balita. At ikagagalo kong ibigay ang aking anak sa Ginoo ng aking pinuno, kahit pa sa pinakamababang bugay. Ibibigay ko nararapat na bugay sa magiging asawa ng aking anak. At sa pagbabalik ko, kasama ang aking anak na si Bagani, gagawin ko ang nararapat na pamamangkaw. Maghihintay po kami. Raha? Salamat. Hindi ako maaaring pangunahan ni Baba, Iloy. Hindi siya maaaring makipagkasundo sa iba kung tutuloy ito sa loob ko. Alam mo ang kaugalian natin, Bagani. May karapatan kaming mga magulang na mamili na mapapangasawa mo. At kung ayaw kong sumunod sa nais ni Baba, Tiyak na itatakwil ka niya. O di kaya parurusahan. magagawa niyang parusahan ang sarili niyang anak. Kilala mo ang iyong papa, Bagani. Palagi niyang inuuna ang kanyang katungkulan. Kaya alam ko na hindi siya magdadalawang isip na parusahan ka kung susuway ka pa sa kagustuhan niya. Bakit ka tumigil? Bakit mo ba ako tinutulungan? Dahil isa kong uripon. At ang mga uripon may katapatan sa mga kauri nila. Ngunit ang mga uripon, tapat sila sa kanilang mga Panginoon. Naniisin mo bang hindi kita tinulungan? At hinayaan na lang kitang angkinin ni ang away? O nais mo bang ibalik kita sa iyong Panginoon nang maganap ng pananakit sa iyo? Kung gayon, tanggapin mo ang aking pasasalamat. Amaya! Yoyo Awi! Anong ginagawa mo kasamang lalaking yan? Yoyo Awi, isa siyang kaibigan. Iniligtas niya ako sa isang tumao dahil ninanais na kunin ang aking puri. Talaga? May nagtangka sa'yo ng masama? Kung gano'y salamat sa iyong mga ginawa. Kami nang bahala sa akin pamangkin. Maaari mo na kaming iwan. Magpapaalam na ako sa inyo. Amaya, di ko alam kung magkita pa tayo. Ngunit kung ano man ang balak niyo, wala na akong kinalaman. Amaya, dahil sa nangyari sa'yo, kailangan natin lumisan rito. Lumisan? Bakit tayo lilisan dito?
itatakas ka namin. Kahit ayaw mong sumama, isasama ka namin. Dahil kailangan ka namin pangalagaan. Meron kang gagampanan sa darating na panahon. Yaong tagna ba ang sinasabi mo, Yoyo Awi? Ang babaeng may kambal ahas? Amaya! Maya! Maya! Nasaan ka? Uripon, madilim na. Ano't pag-alagala kay sa lansangan? Sapagkat hinahanap namin ang Uripon na si Amaya. Nakatakas siya sa aming Panginoon. Nakatakas? Kay lakas ng loob nitong si Amaya kung nagawa niyang tumakas, gayong batid niya kung ano ang kasasapitan ng isang uripong gumawa ng gayong kalapastanganan. Sa pakiwari ko'y may kaluwagan ang pamamahala sa inyo ng inyong Panginoon upang matakasan ng sinuman. Nakatakas lamang si Amaya. Dahil ginagambala kami ng isang ahas na nananalakay sa inyong puod. Ang ahas? Nakabalik muli? Ang ahas? Sa balay ng aming Panginoon. Ngunit naglaho din agad ang ahas na nasabi. Totoo nga ang tinura niyo po ng babaylan. Kakaiba nga marahil ang ahas na ating hinahanap. May kambal ahas ka, Amaya? Kuling hindi ba kapag ipinanganak ang isang taong may kambal ahas? Ang ibig sabihin nito, merong mahalagang katungkulan na gagampanan sa kanyang banwa. Tigilan niyo mang usapan ito. Kung ano man ang narinig niyo, kalimutan niyo. Amaya, paano mo nalaman ang tungkol sa tagna at tungkol sa pambalahas? Yoyo Awi, sagutin niyo ako. Ano ang tungkol sa babaeng may kambal ahas? Ako ba ang tinutukoy niyo? Sinasabi ko na nga ba? Ako'y umiiling. Hindi dahil itinatanggi ko, kundi dahil hindi ko alam kung ako nga ang tamang tao pa magsabi sa iyo ng mga katotohanan. Subalit, dahil wala na ang iyong baba, palagay ko'y ako na nga ang nararapat magsabi sa iyo ng katotohanan. Amaya, ipinanganak kang may kambalahas. Saan ka ba nagtungo at ngayon ka lamang bumalik? Kay Dian Lamitan, umayag na siya sa aking mungkahi. Nakahanda na siyang ipakasal si Marikit kay Bagani. Ang anak nga ng babaeng yun, ang pinagkasundo mo sa ating anak? Wala na akong pagpipilian pa. Lalo pat nais ko nang lumagay sa tahimik si Bagani. Tiyak na hindi maiibigan ni Bagani kapag nalaman niya ang kasunduan. Anong sinasabi kayo ba? Anong kasunduan ang hindi ko maiibigan? Yoyo Awi, kung totoong may kambal ahas ako, bakit kailangan ilihim sa akin ni Baba to? Maniwala ka, anak. May mabuti kaming dahilan ng iyong baba. Paano mo nalaman ang tungkol sa tagna at tungkol sa kambalahas? Natitiyak ko na hindi si Oyobog na ang pinanggalingan nito. At ako rin. Dahil ipinangako kong hanggang sa kamatayan ay itatago ko ang lihim na yan. Paano mo nalaman ang tungkol sa kambalahas? Sa isang alabay na ngay Uripon. Yoyo Awi, binasa niya ang aking palad. At sinabi niya sa akin na ako daw ang babaeng may kambal ahas. Sino siya? Bayang ang kanyang ngalan. Uripon siya ni Ginoong Bagani. Kung gayoy, Uripon siya ni Raha. Lalong dapat tayong umalis dito.
Lubhang mapanganib niya, lalo na't may iba pang nakakaalam tungkol sa iyong umalagat. Kailangan tumakas tayo. Amaya. May kinalaman ba ito sa akin? Oo, Bagani. Patungkol nga ito sa'yo. Nakipagkasundo na ako kay Dian Lamitan at nakatakda ka ng makipag-isang dibdib kay Marikit. Totoo, Iloy? Ako ang nais ng Raha na mapangasawa ng kanyang anak. Siyang tunay, anak. Kaya ikagalak natin na matutupad na ang iyong hangad. Mapapasayo na ang lalaking iyong itinatangi. Napakapalad ko at kinasihan ako ng magandang tadhana ng ating mga diwata. Lubos ko itong pinagpapasalamat sa kanila. Kung kaya't bukas, mag-aalay tayo ng handog upang ikatuwa ng ating mga diwata. Alam ko na kung anong ating gagawin. Nanakawin namin ni Kuling ang isang baroto. Yun ang gagamitin natin sa pag-alis dito. Magnanakaw tayo, masama yun eh. Hindi natin dapat gawin yun. Paano kung mahuli tayo? Maaari bang tanggalin mo muna ang iyong pagiging tuwag? At sundin mo na muna ang nais ni Punong Awi? Sige na! Punong Awi, kailangan na natin lisanin ang lugar na ito. Maghintay kayo dito ni Amaya. Paghawak na namin ng baroto, babalikan kayo ni Kuling. Halika na, Kuling! Sige na. Yoyo Awi, yan din sana ang ninais ko. Ang wag lumisan dito. Ayoko na bumalik kay Dian Lamitan sa pagmamalupit niya sa akin. Pero dahil sa mga narinig ko sa'yo, ayokong umalis dito. Ayokong lisanin dito. Mapanganib na yung iniisip mo. Kailangan tayong tumakas. Ipagsasapalaran mo ba ang isang tagna? Hindi naman natin nalalaman kung ito nga'y magaganap. Kung totoo nga ang sinasabi sa tagna, na ako ang babaeng may kambal ahas, na ako ang magliligtas sa lahat ng tao dito, Yoyo Awi, gagampanan ko yun. Sa tingin niyo ba, papayag ang aking ahas na hindi ko gampanan ang dapat kong gampanan? Ano ang nangyari? Nasaan si Amaya? Hindi namin siya matagpuan, Dian Lamitan. Marahil nagtago siya ng dahil sa labis na takot sa inyo. Nagtago o tumakas? Hindi siya maaaring tumakas. Puntahan si Sungil ngayon din at humingi ng tulong upang matagpuan kaagad si Amaya. Masusunod, Dian Lamitan. Humanda si Amaya kapag siya ay natagpuan. Higit pa sa masahol na kaparusahan ng matitikman niya. Baba, alam niyo naman na ibang babae ang nais kong pakasalan. Yan nga ang dahilan kung bakit kita ipinagkasundo agad. Upang makalimutan mo ang pagtingin mo kay Amaya. At hindi mo ako pwedeng biguin dahil naipangako na kita. Ngunit bakit si Marikit? Hindi ba't may dugo rin siya ni Bugna katulad ni Amaya? Totoo. Ngunit may dugo rin siya ni Lamitan na ating kapanalig. Dugo na nagmula sa kadatoan. Batid kong mas malaki ito kaysa sa dugo ni Bugna. Hindi katulad ni Amaya na may dugo na nga ng isang taksil ay may dugo pa ng kanyang ina na isang uripon. Kaya't maghanda ka na, Bagani. Magbibigay tayo ng ating bugay kay Dian Lamitan. Mamamangkaw tayo bukas na bukas. Baba, hindi ako magpapakasal kay Bae Marikit. Hindi mo ako maaaring salungatin, Bagani. Lalo pat hindi mo lamang ako ama, kundi pinuno din ako ng puod na ito na maaaring mawalan ng muka kung sakaling umurong ang aking anak sa kasunduan. At hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ito. Kaya, susundin mo ang nais ko kung ayaw mong ipatapong kita sa malayo
At hindi mo na muling makikita pa ang iyong ina at mga kapatid. Ngunit hindi mo dapat ipagsapalaran ang iyong buhay sa isang tagna. Lalo na't walang katiyakan na itong ay magaganap. Siya natin mapapatunayan, Yoyo Awi, kung totoo nga ang tagna. Hindi ako aalis dito. Handa akong isugal ang buhay ko. Gayong alam kong pangangalagaan ako ng kambalahas ko. Asia! Huliin si Amaya! Yoyo Awi! Ano niya? Nakikiusap ako. Huwag mong saktan ang aming pamangkin. Yoyo. Magsibalik na kayo sa inyong mga Panginoon, Awi. Sungil. Hayaan niyong dalhin namin si Amaya kung ayaw niyong pati kayo ay masaktan. Yoyo Awi! Ayoko! Ayoko! Yoyo Awi! Rito! Sungil. Huwag niyo siyang saktan. Hindi ko mapapangako sa iyo yan, Awi. Dahil wala sa mga kamay ko ang kapalaran ng bihag na to. Tayo na! Yoyo Awi! Bitawan niyo ako! Bitawan mo ako! Sino? Yoyo Awi! Ang panganay na anak ng taksil na datubog na ang nahirang ni Magubat na maging kabiyak ng dibdib ng ating Ginoong Bagani? Siyang tunay, punong babaylan. At kapag naganap yaon, at naganap ang kanilang pag-iisang dibdib, sila'y magkakasupling. Wala nang makapipigil pa na si Bagani ang hahalili sa ating Raha. Na siya namang karapat-dapat na maganap. Yun nga ba ang tunay mong niloloob na maganap, Hilway? Na maging tagapagmana si Bagani, gayong nararapat ang pamangkin ni Manggubat, ang iyong apo, si Angaway. Paano mo nawiwika na si Angaway ay higit na karapat-dapat na maging kahalili ni Manggubat sa halip ng ating Ginoong Bagani? Tapat akong lingkod ng ating Raha. Malabis na nagmamahal sa ating puod. Kaya batid ko na kung si Bagani ang magmamana ng kapangyarihan ni Raha, hindi niya kayang pantayan ang katapangan at giting ng kanyang baba. At ang tanging makakapantay noon ay si Angaway. Gayon ba? Supling ko si Angaway sa iyong yumaong anak, Hilway. Kaya panig sa ating dalawa kung sa Angaway ang magiging tagapagmana ng kapangyarihan ni Raha at hindi ang kanyang sariling anak. Paano magaganap yon kung naririto at buhay ang tunay na tagapagmana? Maaaring maganap yaon. Lalo na kung gagamitin mo ang iyong kapangyarihan bilang isang punong babaylan upang mawalan ng halaga si Bagani sa kanyang sariling baba. Manahimik ka! Hindi ko kaya mawalay sa aking Iloy at kapatid. Ngunit mas hindi ko kakayanin magpakasal sa babaeng hindi ko minamahal. Ang hirap talaga ng kalagayan niyo, Ginoo. Kahit siguro ako nasa kalagayan niyo, hindi ko rin alam gagawin ko eh. Hindi mo talaga alam ang gagawin mo dahil wala ka namang utak para makapag-isip, usbog. Akala mo naman kung sino ka uubod ng dunong magsalita. Kung ikaw kaya nasa katayuan ng ating Ginoo, anong gagawin mo? Ano nga kaya ang gagawin ko? Oh, kita mo na? Isa ka rin walang utak! Piliin niyo ang inyong kadugo, Ginoo, ang inyong Iloy at kapatid. At
Paano ang ititibok ng aking puso? Sa tingin niyo ba, ang sinisigaw ng inyong puso ay higit na matimbang kaysa sa hapi sa dalamhati ng inyong iloy at kapatid kapag kayo'y mawalay sa kanila? Ano't narito kayo? Asan si Amaya? Hinuli siya ni Nasungil, Lumad. Nasa kamay na nila si Amaya. Kaya nag-aalala kami sa kapakanan niya. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Kawawang Amaya. Nangangamba akong may masamang gawin sa kanya si Tia Lamitan. Diyan ka! Manikluhod ka sa iyong Panginoon. May nais ka bang sabihin sa akin, Amaya? Ipagpaumanay mo diyan, Lamitan. Hindi ko na uulitin ang aking paglisan. Mapapatawad kaya kita sa ginawa mong pagtaka sa akin? Hindi, Amaya. At batid ko na habang buhay kong sisisihin ang aking sarili kung ikaw ay mawawala sa aking pag-aari. Kaya nararapat lamang natanggapin mo ang aking parusa. Anong parusa ang igagawad mo kay Amaya, Lamitan? Puputulan ko siya ng paa upang hindi na siya makatakas pa muli. Sungil, akin na ang iyong kampihan. Akala ko ba handa na kayong kalimutan si Amaya upang hindi na magalit ang inyong ama at ilayo kayo sa inyong ina at kapatid? Hindi niyo siya maaaring ibigin, Ginoo, hindi nararapat. Paglalaban ko si Amaya. Ako ay labis na nababahala sapagkat sa tingin ko ay may kakaibang pagtingin ng inyong Ginoo sa aking uripon. Sungil! Sumama ka sa amin. Saan niyo ko dadalhin? Pinapatawag ka ni Raham ang gubat. Si Amaya, dinala siya ni Nasungil sa inyong ama ngayon lang at hindi ko alam kung ano ang pakay niya dito. Amaya! Nanaginip ako. Ano nangyari sa'yong masama? Mga uripon! Hulihin niyo ang ahas! Ito ba ang uripon na iyong hinahangaan? At itinatangi-tangi? Hindi ko makasagot, Bagani. Wala na tayong dapat pang ipag-alala, Dian Lamitan. Pagkat wala nang halaga ang uripon na ito sa aking anak.